Thank you, Madam Chair. During the previous hearings on this committee, it was established that Banban Tarlac, dismissed Mayor Alice Goo, and her so-called siblings, Sheila and Wesley, became instant Filipino citizens through a fraudulent means. They were able to secure an authentic birth certificate, Filipino birth certificate, through late registration, and eventually were able to secure a Philippine passport. Now, recently, the NBI reported that there are about 1,200 birth certificates that were issued to Chinese citizens, Filipino birth certificate to Chinese citizens, that came from a town in Davao, if I'm not mistaken, that's Santa Cruz town, in Davao del Sur. Your town. And every year, the Bureau of Immigration has been intercepting Chinese nationals who attempted to come in and go out of the country using Philippine passport. Every year. Matter of fact, in 2023, umabot po sa 17 ang na-intercept ng immigration. 2024, 15 ang na-intercept ng immigration. Now, it is very obvious that we have an immigration crisis, a clear and present danger to our national security. Ilan pa kaya mga Alice Goo na meron ngayon sa ating bansa na perhaps holding a low-profile position in our government and private institution. Low-profile position, but sensitive and important position. This is really a serious national security issue na may be part of a sleeper cell from an enemy country. Maybe the NSA or the NICA or the ISAP might want to look into this. Ang malaking tanong ngayon, ano na nangyari dun sa mga nahuli o na-intercept ng immigration ng mga Chinese nationals na may hawak ng Philippine passport? Sila ba ay naimbestigahan? At meron na bang nakasuhan na taga local civil register's office na kung saan nagmula ang pagpa-file ng rate registration? Meron na bang nakasuhan at na-convict ng mga taga Philippine Statistic Authority? Meron na ba? Ang tagal ng pinag-uusapan ito, ang tagal na paulit-ulit nangyari ito, and yet, wala pa tayong nababalitaan na may nakakasuhan at meron ako convict. Now, let's continue talking about national security threat. Nitong March 20, 2024, this year, during a Blue Ribbon Committee hearing, I sounded the alarm. I sounded off the alarm na isang national security issue na dapat tutukan natin ay itong ating mga airport. Dahil wala tayong tinatawag na General Aviation Terminal o yung terminal na nagpo-process ng mga pasahero na sakay, palabas o parating ng ating mga airport, sakay ng chartered planes. Kasi nga po, unlike sa mga passengers sa commercial planes, itong mga VIP passengers sa mga chartered plane, hindi po dumadaan ito sa frisking, sa x-ray, nothing. Mula sa kanilang SUV, papasok ng gate ng NAIA, and then, diretso na agad sa aeroplano. Very convenient. Walang kapkapan, walang x-ray, kung ano-anong
I'm sorry, that was February 2020 nga pala, not March. And then, walang kapkapan, so pwede silang magpuslit ng mga kontrabando. At pwede silang tumakas. Fugitives can easily skip out of the country unnoticed. Maybe that's what Alice Go did. An example is the Dargani siblings na muntik na rin sana makapuslit sa Davao Airport, papuntang Malaysia through a chartered plane. Hadn't that been for the Immigration and OSAHA, the Office of the Senate Sergeant at Arms. Napakaraming mga bagay na dapat ginagawa ng otoridad long time ago. Pero ngayon lang tayo nag-iingay dahil si Alice Go ay isang high-profile, prominent personality. Dapat noon pa kumikilos natin mga otoridad, the NBI, the PNP, the Immigration, file left and right cases. Sana meron namang nakulong. Pero bakit wala? Paulit-ulit na lang tayo at wala pa rin nakakasuhan. Siguro, I want to hear from the NBI, particularly, mamaya, ilan na po ba ang inyong nakasuhan at napakonvict sa korte na mga miyembro ng sindikato sa Local Civil Register's Office, miyembro ng sindikato sa PSA? Ang tanong ko sa immigration, total, nandito naman yung si Sheila. Paano siya lumabas? Ano yung tatak niya sa passport nung siya ay lumabas ng bansa? Compton 5. Thank you, Your Honor. Madam Chair, we were able to examine the passport of Miss Sheila when she was surrendered to our country last August 22. And we saw an Malaysian immigration stamp of arrival in her passport, but we did not find any Philippine immigration stamp for her departure. So that means it's possible na hindi siya gumamit ng aeroplano, maybe seacraft? It is a possibility, Your Honor, that she left the country by not using the regular immigration processes. Or she must have used an airplane, or she boarded a chartered airplane. Ito yung modus, Commissioner. Dalawang passport hawak niya. Yung isang passport ay fake. Yung isang passport yung tunay. Yung fake na passport, siyempre, nag-board siya ng chartered plane, walang sita-sita doon. Pag-akit niya ng aeroplano, darating yung CIQ, Customs Immigration Quarantine. Ipapakita yung passport na fake. Since wala namang scanner na dala yung mga nag-board sa aeroplano na mga binanggit kong taga Customs Immigration Quarantine, walang scanner, itinatawag lamang yan, am I right? Viber, kung merong hit yung pasahero na nasa harap nila at nasa manifest. Right? So, ngayon, ang gagawin ng immigration ay, of course, tatatakan yung fake. And then, itong isa pang passport na meron siya na tunay, patatatakan niya sa recto na lumabas siya. Para pagdating niya doon sa country of destination, malinis yung pagpasok niya. Please. Kasi binanggit niya na meron kayong asset na nagsabing possible sighting ni Alice Go doon sa Emanpulo, right? Okay. So, nung nagkaroon kayo ng ganong sighting from your asset, ba't hindi nyo binantayan, surveillance, kinasing yung lugar na yon, and then contact the Philippine Coast Guard at ibato sa kanila na bantayan paligid ng karagatan dyan sa Emanpulo, and then dyan sa lugar, sabihan sa PNP, si IDG, para
manmanan at na make sure lahat ng mga sasakyan dyan, sundan o parahin, whatever. Why didn't you do that, sir? That was done, Mr. Chair. The Armed Forces of the Philippines went around the area. They did several instances of casing in the area. Unfortunately, Kung meron kayong casing, ba't nakatakas? Mr. Chair, unfortunately, the subject foreign nationals were staying in one particular secluded area of the resort, Mr. Chair. Then, given that all that we had, Mr. Chair, was a mission order, and the commissioner would bear with me, all mission orders in relation to immigration, the Bureau of Immigration, are person-specific and location-specific. So when they failed to account for the physical person of Alice Leal Guo or Guo Waping, we would not be able to implement the said mission order. Yung sinasabi niyo po, Director, na foreign-looking nationals, Chinese nationals, Chinese-looking. Ano nangyari doon na yung pinitsa niyo ng asset niyo? Nakawala ba yun o hanggang ngayon nandoon pa rin natutulog doon sa Imanpulo Resort? I would imagine, Mr. Chair, they're still there in Imanpulo because they have made a residence of the private resort. So mali yung asset niyo? Yes, sir. I think the asset was simply wrong because now, as I stated with the Madam Chair, because of what is publicly known now, given that she had her passport stamped July 17 sa Indonesia, I can now definitely say that that was not guwaping in that particular location. Thank you, Madam Chair. Kung naging maagap lang sana ang DOJ sa pagproseso ng kaso against Alice Goo at lumabas agad yung warrant of arrest at nakipag-coordinate tayo sa Interpol para malabasan ng red notice, hindi na sana nag-uusap dito ngayon. Huli na sana si Alice Goo kasi hindi na siya makatapak kahit anong airport because all member countries ng Interpol ay naka-red flag na yan at pag dumaan yan, huli agad. Bakit po mabagal yung pag-usad ng kaso ni Alice Goo sa DOJ? Tama po. Yusek T, since ang tanong pala ay para din sa DOJ, pakisagutin yung tanong ni Chair Raffy and then tumbukin na rin yung tanong ng Chair sa bawat ahensya. Sang-ayon ba kayo dun sa mga teoryang sinabi so far ng BI, ng PAOK? O kung hindi, anong teorya ng DOJ? Paano nakatakas si Alice Goo sa Pilipinas? Sige, doon sa tsorya muna ng DOJ, Madam Chair. Ang tsorya namin, yung lumabas na yung balita na nakalabas na ng bansa si Mayor Alice Goo, ay dumaan siya sa backdoor. Ang pinag-uusapan lang namin ay kung himpapawid ba or tumawid dagat siya. Mabuti na lang ngayon na nagaling na mismo kay Ms. Sheila Guo na tumawid dagat sila. Base sa impormasyon na nanggaling kay Ms. Sheila Guo, ay mukhang galing sa Luzon. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no? Ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga pwede nga sa tabing dagat lang doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zambasulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gustong makalabas. Madam Chair, salamat Chair Raffy sa tanong niyo. Gusto po namin talagang as much as possible mapabilis ang kaso. Kaya lang unang-una yung kaso na to, hindi lang naman si Mayor Guo ang respondent dito. Madaming mga respondent dito. At bukod doon, yung mga abogado ni Mayor Guo, madami silang in-employ na dilatory tactics. Tuwing nag-schedule kami ng preliminary investigation, hindi magpapakita, hihingi ng extension. At ang huling ginawa nila, nagsalang sila ng motion to admit kung saan bago nagsalang ng motion to admit, ay sinabi na ng mga fiscal na namumuno sa prosecution panel na tapos na ang kaso, no, submitted for resolution na. Pero ang nangyari doon sa pinakahuling hearing, dumating ang mga abogado ni Mayor Guo at nagsalang ng motion to admit with counter affidavit. At ito na yung alam nating counter affidavit na mukhang peke, no? Mukhang may problema doon sa counter affidavit na yun.
So lumalabas, Your Honor, no, hindi natin matatanggi, may dilatory tactics talaga na ginamit ang mga abogado ni Mayor Guo upang mapatagal ang kaso sa amin. At kami naman, kailangan kami balanse, kailangan galangin din namin ang mga karapatan ng mga tao na dumadaan sa preliminary investigation sa amin. Hindi namin basta-basta pwedeng ibraso ang kaso na to. Pero alam po namin na kung kakayanin, sana mas mabilis, at nakausap din naman namin yung mga prosecution panel na sana kung kakayanin nila, as long as pasok sa procedures natin, ay sana mapabilis nila ang pagdesisyon ng kaso. Gusto ko lang follow up dun sa sinabi ni Senator Villanueva, may loophole sa ating mga sistema sa gobyerno kaya nakakalusot at nagkakaroon tayong ganitong klase problema. Medyo linis lang ko ng konti. One of the reasons why we're here really is to find out bakit maraming mga Chinese nationals agad-agad naging Filipino citizen, at siyempre na-establish natin yan. Ang tanong ko ngayon, every single year, sorry Madam Chair, medyo list lang konti, nakakahuli ang immigration na mga Chinese nationals gumagamit ng passport na obtained fraudulently. Anong ginagawa nyo doon? At bakit wala pa rin nakukulong ng mga taga-PSA, mga taga-local civil register na kung saan doon nag-umpisa lahat? Bakit? Kasi kung hindi, kahit mag-hearing tayo ng ganito every week or every month, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng mga sindikato. We have to put a stop right here, right now. Why? What happened to those Chinese nationals na nahuli? Paano yung prinosis yun? Bakit hindi nyo pinasa sa NBI? Para yung NBI imbestigahan at kalawitin yung mga taga-PSA na yan at yung mga taga-local civil register na yan na sangkot sa sindikato. We will submit the comprehensive report. As a short answer, Your Honor, these foreign nationals, wala po silang alam kung sino nagproseso ng papel nila. So, in effect, may nagpro-process na sindikato for them.